she mentioned there about the threats to his life. My question is simple. Did you investigate the threats to VP Sara's life during that time? You mean during the live stream, sir? During that time, correct. But later on, you said you did an investigation. So are you admitting that there were threats to the life of VP Sara? Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. And then he said yes. Ang kampo ng mga Duterte mahihilig mag-fabricate o maggawa-gawa ng kwento, kaso mga tanga at mga bobo naman. Ang sinasabi nilang may nagbabanta kay VP Sara, mga gawa-gawa lang, alin man dito sa tatlo ang posibilidad. Una, maaring brainwash nila si VP Sara, para magliyab ang galit ni VP Sara na tinakot nila na kunwari may gustong pumatay kay VP Sara, dahil kung makita nyo ang mukha ni VP Sara noong nagbabanta siya ay tila lumiliyab siya sa galit. Pangalawa, o kaya baka magaling lang talagang umarti si VP Sara, na at nakikipagsabwatan siya sa plano, na dahil panay ang banta nila sa buhay ni PBBM, kaya baka naproning sila, o naaalarma na baka unahan sila. Pero sa tingin ko di arte yun, na talagang galit na galit si VP Sara dahil may nagkwento sa kanya o brainwash siya. Alam ko magaling si VP Sara magsinungaling pero di siya magaling umarte, kaya parang may nag-brainwash kay VP Sara, at kaya't amupa agad siya ng hitman. Pangatlo, alam natin na galit talaga si VP Sara kay PBBM, kaya dahil dyan kahit may nag-brainwash kay VP Sara o nakilipagsabuatan si Sara, kahit alam ni VP Sara ang totoo, dahil sa sobrang galit niya kay PBBM, kahit alam niyang di totoo o gawa-gawa lang ang banta, natural pa rin ang makikitang pagliyab ng galit ni VP Sara dahil nga sa galit na galit si VP Sara kay PBBM. Ang Romov ay patungkol yan sa dynasty sa mga 1917, pinatalsik yung leader at na house arrest, ngunit isang taon nakalipas pinagpapatay yung pamilya, at itong Romov ay bimingit ni Baste Duterte sa rally nila noong January 23, 2024, sa rally nilang pamagat ay, Hakbang Mausig, kaya itong, Operation Romov, ay pinapatama nila ito kay PBBM, dahil sa mga rally nila, na at plano nga lagi nila na patayin si PBBM, na at paulit-ulit nga nilang pinasasaringan ang buhay o ulo ni PBBM, ngunit noong November 23, 2024, iniugnay ito sa sinabi ni VP Sara sa hayag niya sa SOCMED, na ito raw, Operation Romov, ay patungkol sa pagpatay sa pamilya ni Duterte, at nasabi nga ni VP Sara ay may inupahan na siyang mamamatay tao. Isipin nyo, alam ni Baste Duterte na ang Romov ay isang rally o revolution ang pagpatalsik sa isang leader sa Russia, at pinagpapatay yung pamilya, kaya dahil sa rally ito binigkas ni Baste Duterte na gusto nga nilang patalsikan si PBBM, kaya klaradong ibinabanta ni Baste Duterte ang Operation Romov kay PBBM o sa pamilya ni PBBM. Paano naman ito maiuugnay na patayin ang pamilya Duterte hindi naman sila ang nakaupo sa palasyo, at kung talagang binantaan sila ni PBBM, bakit January pa binigkas ito ni Baste Duterte bakit di nila na-report sa PNP o NBI? Di sana, kung totoo may nagsabi sa kanila, dapat dinala nila yun sa PNP at NBI para testigo, bakit hanggang ngayon wala silang may patoto o kung kanino nila nalaman ang impormasyon, kasi alam nilang magkanda sabot-sabit sila pag tinanong sila.